am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Tumama na po sa kalupaan ng Dinapigeg, Isabela, ang Tropical Depression Chedeng kaninang alas 8 ng umaga. Alamin natin ang huling lokasyon at galaw ng bagyong Chedeng kay GMA resident meteorologist Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Maris, June, kasalukuyan niyang binabaybay ng bagyong Chedeng ang probinsya ng Isabela. At nakataas pa rin ang storm signal number 1 dyan sa mga probinsya ng Isabela, Kalinga, Ifugao at Mountain Province habang ibinaba na po ang signal sa iba pang lugar. Kaya sa mga kapuso natin sa mga may lugar na may storm signal, manatiling I am ready sa malakas na hangin at ulan sa susunod na mga oras. Namataan ng pag-asa ang sentro ng bagyo dyan sa may Palanan, Isabela at taglay nito ang lakas ng hangin, aabot pa rin sa 55 km per hour. Malapit sa gitna, kumikilos ito northwest o hilagang kanluran sa bilis na 13 km per hour. Pinapayuhan din ng mga gumagamit ng maliliit na sakyang pandagat na huwag munang pumalaot dyan sa may northern seaboard ng Northern Luzon at eastern seaboard naman ng Southern Luzon. Sa latest track ng pag-asa, malaki ang posibilidad na pautuloy na humina pa ang bagyo at maging isa na lamang low pressure area itong Tropical Depression Chedeng sa susunod na 24 oras. Mang Tani, alam mo, ang dami talaga nagpapasalamat dahil humina itong bagyong Chedeng na ito. Pero ano ba ang dahilan ng paghina nito? Kasi mula sa pagiging super typhoon, isa na lamang itong tropical depression, Mang Tani. Yes, June. Yun yung isang pagpasalamat natin dahil bago ito tumama dito sa atin sa may Isabela, ito ay isa talagang super typhoon. Humina itong bagyo kahit nasa karagatan pa at hindi pa tumatama sa lupa. Dalawang bagay. Yung vertical wind shear o kung saan yung hangin mula dito sa ibaba hanggang doon sa itaas ng bagyo ay magkaiba ng lakas at direksyon. Kaya pagka gano'n, nasisira yung vertical structure ng bagyo. At yung tuyong hangin na sinasalubong nito habang papalapit dito sa atin. Kaya talagang bago tumama from super typhoon, ito ay naging isa na lamang tropical depression at inaasahan pa rin na muli pa itong hihina. Sabi nga natin, magiging isang low pressure area na lamang to. Pag tumama ito dyan sa may Bulubundukin at ngayon nga tumatama dito sa may Sierra Madre, dadaan dito sa may Northern Luzon bago pumunta ng West Philippine Sea. So yung pagtama niya sa lupa ay magdadagdag upang lalong maapektuhan yung sirkulasyon nito, mawawala yung source niya ng moisture. So pag nagkasama-sama to, ay tuluyan ng hihina itong bagyong ating binabantayan. So mga kapuso po natin na babiyahe ngayong araw mula sa kanilang mga bakasyon, may pagulang aasahan pa rin dito sa Northern at Central Luzon. Yung kulay dilaw na yan, kuminsan ay katamtaman pa rin. Habang maayos naman ang panahon sa halos buong Visayas at dyan sa Mindanao. May pagulan din sa Zamboanga Peninsula, dyan sa may ARMM at Soxargen pagdating ng hapon, pero hindi na po yan epekto ng bagyo. At dito sa Metro Manila, medyo maulap pa rin ngayong maghapon at may tsansa pa rin ng mahinang pagulan. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Pagplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.